Araw-araw ka bang tumatakbo sa treadmill mo pero hindi pa rin lumiliit ang tiyan mo? What if sabihin ko sa iyo na pwedeng lalo ka pang tumataba dahil sa ginagawa mo? O di kayo, pag-usapan natin yan. Akala ng marami basta't pawisan, okay na yon, papayat na sila. Kaya naman, ginagawa nila puro takbo na lamang, tapos sapat na yon, papayat na daw sila. Pero, hindi. Sa katotohanan, yes, for starters, pwede po talaga pumayat, pero there will come a time na pwedeng magplato yan. O yung punto na hindi na nababawasan ng inyong timbang at pwede pa nga rin po na mag-rebound yan o tumaas ang inyong timbang. Ang rason, metabolic shift. Minsan kasi ang problema, kapag puro cardio lamang po ang ating ginagawa, wala pong resistance training o walang strength training, pwede pong nawawala o nagkukulang ang muscle formation. Tandaan po na ang muscle mass natin ay ang ating metabolic engine. Yan ang tagasunog ng ating mga calories kahit natutulog lamang tayo. Kapag nag-overdo ng cardio ng walang sapat na protina at resistance training, ang katawan ay pumapasok sa tinatawag na survival mode. Isipin ng katawan mo na parang, uy, kinakailangan natin ng energy para sa mahabang takbong ito. Uunahin ko munang kumuha ng mga stored form sa muscles. Kaya ang ending, bumabagal ang metabolismo. Kaya kapag kumain ng isang extra rice, ayun, mas mabilis kang tumataba kaysa sa dati. Next, compensatory hunger. Kapag natapos mo ang isang oras na intense ang inyong cardio, pwedeng ang tendency ay ang mas magutom at minsan, ang mindset ng mga tao ay pwede namang kumain ng marami kasi nag-cardio naman. Marami naman daw na burn. Ang masaklap dito, madalas ay mas marami pa ang calories na nakakain ninyo kaysa sa nababurn ninyo sa treadmill. Kaya ang ending, ayun, lalo po ibigan. Parang one step forward and then two steps back. So, ang tanong, ano ang dapat gawin? Ito po ang ilang protocols na pwede. Una, huwag iwanan ng strength training. Kanina pa natin to pinag-uusapan. Magbuhat po kayo, hindi kinakailangan maging bodybuilder pero kinakailangan i-challenge ang ating muscles. Kahit bodyweight exercises lamang tulad ng push-ups or squats, pwede niyan. Kapag mas maraming muscles ang involved, mas mabilis ang metabolismo po ninyo 24/7. Pangalawa, instead of cardio everyday, try converting yung cardio mo to HIIT or high intensity interval training. Mas mabilis, mas matindi, mas nakaka-preserve ng muscle. Pangatlo, tandaan, protein is non-negotiable. Kung nagka-cardio po kayo, okay lamang yan. Siguraduhin pa rin po na sapat ang inyong kinakaing protina para may pang-rebuild tayo ng muscle while we burn fat. Ang pagtakbo, maganda yan para sa puso pero kailangan din nating mag-build ng muscle. Yung cardio or aerobic exercise kasama yan sa mga kinakailangan nating movement kaya dagdagan din ng strength training, flexibility exercises katulad ng stretching at balance exercises for longevity. Mas maganda na ang goal natin ay ang palawigin natin ang health span, hindi lamang basta lifespan. Pero para mas maging exacting tayo, best pa rin po na mayroong konsulta para makagawa tayo ng bioimpedance analysis at makagawa tayo ng sapat at tama at eksaktong plano para sa inyo. At yun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, paki-share sa mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode.